Kabanata 781. Natigilan si Madam Nira. Noon lang napansin ng lalaki si Maisie na nakatayo sa tabi niya. Ito ay, siya ang aking god-granddaughter, si Maisie Vanderbilt. Tumingin si Madam Nira kay Maisie at nagpakilala. Ito si Mr. Tristan Knowles. Maaari mo siyang tawaging tiyuhin. Junior ko siya. Tumanggaw si Maisie sa kanya. Ikinagagalak kong makilala ka, Tiyo Tristan. Tumanggaw si Tristan pabalik. Pumunta sila ni Madam Nira sa gilid para mag-usap habang si Maisie ay nakatayo sa harap ng sasakyan at hinihintay sila. Napatingin siya sa direksyon ng dalawa. Mukhang hindi taga-Slakova si Mr. Knowles, at sa paghuhusga mula sa paraan ng pagdadala niya sa sarili at kung paano siya manamit, isa siyang mayaman o isang lalaking may prestihiyosong katayuan. Tungkol naman sa relasyon niya kay Mrs. Boucher, lumingon si Madam Nira sa kanya at sinabing, bumalik ka muna. Hindi mo na ako kailangang hintayin. Ngumiti si Maisie, tumanggo, at saka sumakay sa kotse kasama si Seday. Sa Boucher Manor, napadaan si Christina sa kwarto ni Helios at laking gulat niya nang marinig ang sinabi ni Helios kay Francisco. Itinulak niya ng bigla ang pinto. Natigilan si Francisco. Tita, naglakad si Christina palapit sa kanya ng balisa. Helios, plano mo bang mag-invest sa Eastwood Enterprises Overseas Project? Kumunat ang noo ni Helios at determinadong tumugon na para bang nakapagdesisyon na siya, gusto kong magtayo ng sarili kong negosyo. Ang career ko sa entertainment industry. Helios, pinutol siya ni Christina at hinawakan siya sa balikat. Huwag kang pumunta, nakikiusap ako sa iyo. Please huwag kang pumunta, okay. Napansin ni Helios na may mali sa kanyang ina at naghihinala siyang nagtanong, Inay, ano ang problema mo? Alam ni Christina na nawalan na siya ng kontrol sa kanyang emosyon sa harap ng kanyang anak, bagaman pilit niyang pinigilan ang kanyang sarili. Alam niya na noon pa man ay gusto na ng kanyang anak na kumawala sa kaayusan ng pamilya at mamuhay ng sarili nitong buhay. Ngunit ang taong iyon ay namuhunan din sa Eastwood Enterprises Overseas Project. Ayoko lang na sabrahan mo ang sarili mo. Kailangan mong alagaan ang iyong karera sa industriya ng entertainment at sabay na tumuntong sa mundo ng negosyo. Naaawa ako sa iyo. Iniwas ni Christina ang kanyang tingin at sinubukan niyang pigilan ang kanyang ekspresyon sa ibabaw, ngunit ang kanyang emosyon ay magulo pa rin sa kaibuturan. Tinitigan siya ni Helios, huwag kang mag-alala, Inay. Alam ko ang aking mga hangganan. Nagsalita din si Francisco para sa kanya. Opo, tita, wala po kayong dapat ikabahala kay Helios. Bukod pa rito, iba ang Eastwood Enterprise sa mga negosyong iyon sa Winston Island. Hindi malilin lang ng gayong malaking kumpanya ang mga namumuhunan nito. Bukod dito, ang proyektong ito ay ipinakilala ni Mr. Goldman. Nagulat si Christina, at bahagyang lumabo ang kanyang ekspresyon. Tiyak na alam ko na hindi maloloko ng Eastwood Enterprise si Helios. Paano ko hindi malalaman ang relasyon na ibinabahagi ni Nolan Goldman kay Anthony Topaz? Kaya lang, medyo nag-alala si Helios. Inay, okay ka lang ba talaga? Umiling si Christina at tumalikod dahil ayaw niyang may mapansin siya. Ayos lang. Medyo pagod lang ako. Magpapahinga muna ako. Pinanood siya ni Francisco na umalis at lumapit kay Helios. Anong problema ni tita? Ako lang ba o nag-overreact lang siya? Walang sinabi si Helios. Bumalik si Maisie sa Soul Jewelry, at sinabi sa kanya ni Kennedy na isang babae ang dumating at hinahanap siya. Tinanong niya kung sino ang babae, at saglit na nag-isip si Kennedy bago sinagot ang tanong. It's Katrina Zalensky. Katrina. Nagulat si Maisie. Nasa Baseburg pa rin siya. Tumanggaw si Kennedy. Kumunat ang noo ni Maisie. Sinabi ba ni Katrina kung kailan pa siya nandito? Sumagot si Kennedy, hindi. Umalis siya kaagad pagkatapos sabihin sa kanya ng front desk na wala ka rito. Tumingin si Kennedy sa kanya pagkatapos sabihin iyon. Siya ay malamang na pumunta na may isang layunin sa isip. Nawala sa isip si Maisie. Hinahanap ako ni Katrina. Mukhang nagsisimula na siyang maghinala na magkatrabaho kami ni Barbara. Tinawagan niya si Barbara at hiniling kay Barbara na makipagkita sa kanya sa isang kafe sa hapon. Lumabas si Barbara sa kafe na nakasuot ng brown at white equestrian uniform. Tila kagagaling lang niya sa karahan, at wala siyang oras na magpalit, kaya nagsuot na lamang siya ng Amerikana bago lumapit. Kabanata 782. Umupo si Barbara at umorder ng latte. Pinuntahan ka ba ni Katrina? Sumagot si Maisie na may paninindigan. Nasa Baseburg pa rin siya, at tila iniwasan niya ang paningin ng lahat. Baka pumunta siya sa akin dahil may nahanap siya. Napangiti si Barbara.
Ako ang hinahanap niya. Hinahanap ka niya. Natigilan si Maisie. Tinanggap ni Barbara ang kape mula sa waiter at humigop mula rito. Pinlock ng tatay ko ang number niya, at tuluyan ng humiwalay sa kanya ang mga chases ngayon. Kaya naman, wala siyang choice kundi ang magtanong kung nasaan ako. At sinasadya mo siyang iwasan. May naisip si Maisie. Chases were threatened by Katrina noon dahil sa pagkakaroon ng video. Ngayong nabura na ang video, hindi na mapanghahawakan ang mga chase. Natural lang para sa mga chase na hindi na ituloy ang pagsuporta sa kanya financially. Si Katrina ay isa lamang illegitimate daughter na nagdudulot ng kahihiyan sa chases. Isa pa, ang ginawa ni Katrina kay Barbara noon ay ikinagalit na ng mga chase. Ngayong wala ng ebidensya si Katrina para bantaan sila at iniwan na ni Eugene, hindi nabanta si Katrina sa mga chase. Ibinaba ni Barbara ang kanyang tingin. Hindi naman sa iniiwasan ko siya, pero ayoko siyang makita. Naaalala ko ang nangyari noon sa tuwing nakikita ko siya. Natahimik si Maisie. Ang sino mang nakaranas ng nangyari sa kanya ay tiyak na magmumalto dito habang buhay. Biglang nakatanggap ng tawag si Barbara. May sinabi sa kanya ang nasa kabilang dulo ng tawag, at nagbago ang ekspresyon niya. Ano ang sinabi mo? Sinong kasama niya? Sumagot ang nasa telepono, ito ay mula sa mga Salvadors. Bahagyang nanginig ang kamay ni Barbara na nakahawak sa telepono, at unti-unting naubos ang dugo sa kanyang pisngi, namutla at nanlamig. Napansin ni Maisie na may mali kay Barbara, kaya nagtanong siya ng ibaba ni Barbara ang telepono, anong problema? Napakunot ang noo ni Barbara at hinawakan ang nanginginig niyang kamay. Minaliit ko ang kakayahan ni Katrina. Hindi ko inaasahan na lilipat siya sa pamilya ng lalaking iyon para paalisan ako. Ang tinutukoy ng lalaking iyon ay ang lalaking napatay niya nang hindi sinasadya bilang pagtatanggol sa sarili noon. Napatingin si Maisie sa kanya. Ngunit pagkatapos ng maraming taon, hindi ba alam na ng pamilya ng lalaking iyon ang dahilan? Napangiti si Barbara ng mapait, at sandali siyang walang ekspresyon. Ang dahilan kung bakit pinalitan ng aking ama ang aking pangalan ay hindi lamang upang itago ang nakaraan ko ngunit upang maiwasan din ang pamilyang iyon. Kahit na ang kanilang anak ay isang halimaw, siya pa rin ang anak na kanilang pinahahalagahan. Pinalitan niya ang kanyang pangalan upang hindi siya mahanap ng pamilya at hindi mahirapan ang kanyang buhay. Ipinikit ni Maisie ang kanyang mga mata. So, ibig sabihin alam ni Katrina ang pangalan mo ngayon. Hindi ko sinabi sa kanya. May naisip si Barbara, at namutla ang kanyang mga buko. Pero mukhang alam na niya ngayon. Huminto sina Maisie at Barbara sa paligid ng Spring Ripple Neighborhood, ang lugar ng paninirahan kung saan kasalukuyang nakatira si Barbara. Ibinaba ni Barbara ang bintana at tumingin sa mga sasakyang nakaparada sa kanyang pintuan, at tama nga, nahadyap ng mga mata niya si Katrina at ang iba pa. Pero hindi niya akalain na may kasama rin palang mga reporter si Katrina. Pinuksan ni Barbara ang pinto at lalabas na sana ng sasakyan, ngunit pinigilan siya ni Maisie. Naguguluhan siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Maisie, hindi mangyayari ang gusto mo kung lalabas ka ngayon. Kung naglakas loob si Katrina na dalhin ang mga reporter at ang pamilya ng lalaki sa bahay mo, ibig sabihin ay gusto kanyang gawing target ng public criticism. Pinitawan ni Barbara ang kanyang kamay at tumingin sa direksyon ng mga taong. Iyon, mukhang nagtatago siya sa Baseburg, naghihintay ng pagkakataon na sirain ang natitirang bahagi ng aking buhay. May naisip si Maisie at iminungkahi, hindi ka muna dapat bumalik sa panahong ito. Maaari kang manatili sa Goldman Mansion pansamantala. Nagulat si Barbara, hindi ba kita magagambala? Tumawa si Maisie, syempre hindi. Hindi kami nakatira ni Nolan sa Goldman Mansion ngayon. Inugugol din ng kanyang ama ang halos lahat ng kanyang oras sa ari-arian ng pamilya ng Goldman, kaya ang mga bata at ang mayordomo lamang ang nananatili doon. Pero ayos lang, ang dalawang batang iyon ay napaka-easygoing, at madali mo silang mapakikisamahan. Kabanata 783. Saglit na nag-isip si Barbara, pagkatapos ay umiwas ng tingin sa mga taong nasa harap ng kanyang vilya. Kay sige, may estorbo kita ng bahagya. Tinala ni Maisie si Barbara pabalik sa mansyon ng Goldman. Si Mr. Cheshire, ang mayordomo, ay pinuputol ang mga halaman sa looban. Itinigil niya ang gawain at tumayo nang makita ang pagdating ni Maisie. Ma'am, nakabalik na po kayo. Tumanggaw si Maisie at sinabi kay Mr. Cheshire, ito si Barbara Chase, ang anak ng Chases. Dito muna siya titira panandalian, kaya magagambala muna kita para asikasuhin ang mga pangangailangan niya. Ngumiti at tumanggaw si Mr. Cheshire.
Okay, kukuha ako ng maglilinis ng guest room ngayon. Pumasok sina Barbara at Maisie sa mansyon. Pagkatapos ay nilapitan niya si Maisie at nagtanong, saan kayo kasalukuyang nanunuluyan ni Mr. Goldman ngayong hindi kayo nakatira dito? Nakatira kami sa villa ng Blue Bay. Isang buntis ng ngiti ang binigay ni Barbara. Wow, you're really living life to the fullest, ha? Iniwan mo talaga ang iyong mga anak sa bahay at naiisip mo lang na mamuhay bilang mag-asawa kahit nakasal na. Ipinulupot ni Maisie ang kanyang braso sa mga balikat ni Barbara. Kapag pinanganak mo muna ang iyong anak bago ikasal, maaari ka lamang makipag-date sa iyong asawa pagkatapos ng iyong kasal. At sa totoo lang, ang pagdadala sa mga bata ay nakakaapekto sa iyong oras na magkasama. Kumaway pabalik si Barbara, ngunit sa palagay ko ay hindi na ako magpapakasal sa natitirang bahagi ng aking buhay. Natigilan si Maisie, bakit mo naman naisip yan? Sino ang magpapakasal sa isang babae na may bahid ng dugo ang mga kamay, kahit na ito ay isang aksidenteng pagpatay lamang? Tinanggap na ni Barbara ang katotohanan na siya ay isang mamamatay tao noon pa man, at hindi siya kailanman nagkaroon ng mataas na pag-asa na makahanap ang kanyang sarili ng isang lalaki at makapasok sa isang relasyon o kahit nakasal. Tinapik ni Maisie ang balikat niya. Iyan ay hindi patiyak na bagay. Baka sakaling makilala mo ang iyong Mr. Right, na magagawang ihagis ang iyong sarili sa kanya ng desperado sa hinaharap. Pumalik si Maisie sa villa ng Blue Bay at bahagyang nagulat nang makita niyang nagluluto ng hapunan si Nolan sa kusina. Hinubad niya ang kanyang suit at sapatos at nagpalit na ng ilang casual na damit. Marahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito na nakasuot ng dark gray na knitted sweater at puting pantalon. Ang kanyang karaniwang malamig at walang malasakit na ugali ay naging banayad at matikas. Nakabalik ka na, maghugas ka na ng kamay. Nakahanda na ang hapunan. Alam niyang nakauwi na ito nang hindi lumilingon. Lumapit si Maisie sa kanyang likuran, ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang, idiniin ang kanyang mga pisngi sa kanyang likod, at mapang-akit na sinabi, Hubby, tulungan mo akong maghugas ng aking mga kamay. Pinatay ni Nolan ang kalan, hinawakan ang kanyang palso, dinala siya sa harapan, at pumikit. Gusto mo bang hugasan ko sila para sa iyo? Tumangala si Maisie sa kanya at pumikit. Kinurot ni Nolan ang kanyang baba habang may bakas ng pagnanasa sa kanyang mga mata. Kung gayon, huwag ka munang maghugas ng kamay. Mahinang nakasandal si Maisie sa dibdib ni Nolan at binuhat ni Nolan pababa. Nakapagpalat na siya ng pantulog. Ang maputi at namumula na balat ay napakaganda sa ilalim ng sinag ng nakasisilaw na fluorescent lamp, at ang kulot at itim na buhok ay nakasabit sa kanyang likod, kumikinang mula sa parehong mga ilaw. Sa hapagkainan, hindi siya binitawan ni Nolan bagkus ay inilagay siya sa kanyang hita at maingat na inihain ang mga pinggan. Kumain ka muna, kung hindi, lalamag ang pagkain. Umupo si Maisie, hindi mo ba kasalanan iyon? Gusto lang niyang maghugas ng kamay sa umpisa, ngunit dahil dito. Naligo na siya ng buo. Pinakain siya ni Nolan ng isang piraso ng ekstrang tadyang na may ngiti. Dapat kumain ka na. Maaari mo akong parusahan lahat ng gusto mo ngayong gabi. Kinain ni Maisie ang ekstrang tadyang, iniluwa ang mga buto sa plato, at itinuro ang plato ng hipon. Peel one for me. Marahan na tumawa si Nolan habang binabalatan ng shell ng hipon para sa kanya. Tumingin siya kay Maisie at hindi niya napigil ang tumawa. Sa paraan ng pagkain mo ng hipon mo, kamukha mo talaga si Daisy. Umikot si Maisie at pinakain siya ng hipon, ako naman ang nanganak sa kanya. Medyo mahirap para sa atin na tumingin ng masyadong malayo, hindi ba? Sinamantala ni Nolan ang sitwasyon at kinagat ang kanyang daliri habang may bakas ng saya sa ilalim ng kanyang mga mata. Oo, magaan ang loob ko kung si Daisy ay lumaki na isang babaeng kayang ipaglaban ang sarili niya at hindi hahayaang magdusa ng anumang pagkatalo, tulad mo. Natigilan si Maisie ng ilang segundo. Ngayong nabanggit mo, iniisip ko kung ang naranasan ni Daisy bago ito ay makakaapekto sa kanya. Kahit na wala akong nakikitang abnormalidad, babae pa rin si Daisy. Kailangan ko siyang bigyang pansin. Kabanata 784. Kinurot ni Nolan ang kanyang baba. Nag-aalala ka ba kay Daisy? Pumalik sa katinoan si Maisie. Pagamat nabawi ni Nolan ang kanyang mga alaala at sinabing naalala niya ang lahat ng nangyari pagkatapos ng kanyang amnesia, dapat niyang malaman. Hinawakan ni Maisie ang kamay niya. Si Daisy ay lumaki na ngayon bilang isang batang babae, sa tingin ko. Hayaan natin si Seiday na magturo kay Daisy ng ilang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili. Hinimas ni Nolan ang tuktok ng kanyang ulo. Okay lang ako dyan.
Ang pagpayag kay Daisy na kumuha ng isa pang kasanayan ay mapipigilan siya sa pagdurusa sa hinaharap. O siya pala, may naalala si Maisie, sinabi ko sa isang kaibigan ko na manatili muna sa mansyon ng Goldman. Ang kaibigan ba na sinasabi mo ay anak ng mga Chases? Ipinikit ni Nolan ang kanyang mga mata. Tumanggaw si Maisie. Alam niyang tiyak na ipapaalam iyon ni Alfred kay Nolan. Wala kang pakialam, di ba? Pinunasan ni Nolan ang mga mantsa ng langis sa sulok ng labi ni Maisie gamit ang kanyang mga daliri at hininaan ang kanyang boses. Siya ay iyong kaibigan. Tiyak na hindi ako tatutol. Kinabukasan, pumunta si Barbara sa Soul Jewelry para hanapin si Maisie. Napansin ni Maisie na hindi siya nakatulog ng maayos at nagtanong, hindi ka ba sanay sa bagong kapaligiran? Napasapaw si Barbara sa kanyang noo. Marami lang akong iniisip kagabi at hindi ako makatulog dahil doon. Nakilala niya ang dalawang bata sa mansyon at talagang napakahusay niya sa mga ito. Napakatalino din nila. Alam ni Maisie kung ano ang ikinababahala niya, siguradong tungkol ito kay Katrina at sa pamilya ng namatay. Alam din niya na ang pagtatago ni Barbara sa natitirang bahagi ng kanyang buhay ay hindi ang pinakahuling solusyon sa problemang ito. Tumayo si Kennedy sa labas ng pinto at kumatok sa pinto sa sandaling ito. Tumangala si Maisie, at pumasok si Kennedy sa silid. Nandito na naman si Miss Zalensky. Napatingin si Maisie kay Barbara. Tumayo si Barbara. Pupuntahan ko siya. Tumanggaw si Maisie. Sasama ako sa iyo. Hindi tumanggi si Barbara. Naghihintay si Katrina sa reception lounge. Malinaw na hindi siya dumating ng mag-isa, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya nagdala ng mga reporter. Mukhang nagulat si Katrina nang sumulpot sina Maisie at Barbara sa labas ng pinto, ngunit ang pagkagulat sa kanyang mukha ay halos agad na nawala nang ito ay naging madilim. Matagal na kayong magkakilala, di ba? Elena Chase. Tumayo si Mrs. Salvador at naging sobrang emosyonal. Ikaw talaga, hindi nakakagulat na hindi ka namin mahanap sa lahat ng ito. Nagpalit ka pala ng pangalan. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Hahakbang na sana si Mrs. Salvador para sunggaban si Barbara, ngunit pinigilan siya ni Maisie. Madam, bantayan mo ang mga kilos mo. Ikaw ay nasa Soul Jewelry, at hindi ito lugar para gumawa ka ng kaguluhan. Itinulak ni Mrs. Salvador ang kamay ni Maisie at tinuro siya. Kakampi mo ang babaeng ito. Pinatay niya ang anak ko. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob na manatiling malapit sa isang mamamatay tao? Lumamlam agad ang ekspresyon ni Barbara. Mrs. Salvador, huwag mong kakalimutan na ang anak mo ang unang nang momolestya at nagbanta sa akin ng kutsilyo. Tumura si Mrs. Salvador. Mawawala ba kakalmahan anak ko kung hindi mo siya inikit? Hindi ba ikaw ang anak ng mga Chases? Nasa politika at negosyo ng lungsod ang iyong ama, kaya natural lang natulungan kanyang makaahon sa gulo na ito. Pinatay mo ang kaawa-awang anak ko, at wala kang kahihiyan para gumawa ng mga nakakainis na pahayag dito. May gustong sabihin si Barbara, ngunit itinaas ni Maisie ang kanyang kamay para pigilan siya at walang ekspresyon na tinitigan si Mrs. Salvador. Dapat malaman ng lahat ng nakakaalam ng batas na ang ginawa ni Miss Chase noon ay itinuturing na pagtatanggol sa sarili. So Mrs. Salvador, sinasabi mo ba na ang judge ng kaso ay nasuhulan ng tatay ni Barbara noon? Nagtaka si Mrs. Salvador bago lalo pang nagalit. Huwag mong subukang lituhin ang sino man dito. Wala itong kinalaman sa iyo, kaya itago mo na lang ang sarili mong kalokohan. Nag-cross arms si Maisie. Bilang may-ari ng kumpanyang ito, hindi ako papayag na may manggulo sa kumpanya ko, at hindi ko gustong makita ang sino mang pumipihit ng tama at mali sa ilalim ng aking ilong. Napasulyap si Barbara kay Maisie na may bakas ng sorpresa sa kanyang mga mata. Kung tutusin, hindi niya inaasahang mapoprotektahan siya ni Maisie hanggang dito. Kabanata 785. Nanginginig si Mrs. Salvador. Ikaw, lumapit si Katrina kay Maisie sa oras na ito. Mrs. Goldman, ito ay talagang isang bagay sa pagitan namin ni Elena. Hindi mo ba naisip na nalampasan mo ng kaunti ang lahat? Sumagot si Maisie sa kanya na may ngiti sa labi, Miss Zalensky, dahil mayroon kang lakas ng loob na dalhin ang bagay na ito sa aking kumpanya, kung gayon magkakaroon ako ng lakas ng loob na tanggapin ang bagay na ito sa sarili kong mga kamay. At saka, Miss Zalensky, hindi ba dapat ikaw ang mas nakakaalam kung sino ang may pakana ng insidente ni Miss Chase noon? Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Katrina sa gulat habang nakatitig kay Maisie na may pagtataka si Barbara din pala ang nagsabi sa kanya tungkol doon.
Akala niya noong una ay hindi alam ni Maisie kung ano ang nangyari kay Barbara noon, at iyon ang dahilan kung bakit sinadya niyang dinala rito si Mrs. Salvador, para maniwala si Maisie na mamamatay tao si Barbara. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon. Pero patungkol sa katotohanan sa likod ng insidente kahit na alam ni Barbara ang tungkol dito, wala na ang video, at patay na ang tao. Kahit na maghinala siya na ako ang nasa likod ng pakana, hindi ako naniniwala na maaari silang maglabas ng anumang ebidensya. Hindi ko alam kung bakit mo papaboran si Miss Chase sa pangyayaring ito, Mrs. Goldman. Ngunit ipapayo ko pa rin sa iyo na huwag ipasok ang iyong kamay sa maputik ng tubig na ito. Kung tutusin, ang pakikipagkaibigan sa isang mamamatay tao ay isang mapanganib na bagay na dapat gawin. Katrina, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tiningnan siya ni Maisie nang walang pakialam. Kung siya ay isang mamamatay tao o hindi, hindi ikaw ang magpasya, hindi ba? Natigilan si Katrina. Kalmadong nagpatuloy si Maisie. Ang batas ay nagpawalang sala sa kanya, kaya kung iyon ang kaso, ang pagtawag mo sa kanya na isang mamamatay tao ay katumbas ng isang gawa ng paninirang puri at pagpapakalat ng hindi totoong tsismis. Kung sa tingin mo ay mali ang hatol, maaari kang magsampa ng apela sa pag-asang mabaligtad ang kaso, kaya bakit ka agresibo na kumilos laban sa kanya at nag-aaksaya ng oras sa lahat dito? Naging emosyonal si Mrs. Salvador, ano ang silbi ng pag-apela? Ang mga Chases ay may mga koneksyon sa mga nakatataas sa lungsod, kaya maaari ba kaming mga ordinaryong tao ay manalo sa isang demanda laban sa mga Chases? Naikuyom ni Barbara ang kanyang mga kamao at nanunuya. Oo, ang tanging dahilan na maaari mong maisip kapag hindi ka manalo sa kaso ay nasuhulan ng aking ama ang isang taong namamahala sa kaso. Tumayo siya at huminto sa harap ni Katrina. Tinala mo rito ang mga Salvador para gantihan ako, hindi ba? Sa bagay, ako ang gumawa ng pagkawala ng iyong titulo bilang mistress ni Mr. Boucher at naging dahilan upang manirahan ka sa pagtatago, kaya labis mong hindi matanggap ang kinahinatnan ng pangyayaring ito, hindi ba? Pakiramdam ni Katrina ay ibinunyag na siya ni Barbara, kaya't pinabulaanan niya ito ng may malungkot na ekspresyon, mali ka. Ginagawa ko ito dahil gusto kong malaman ng iba ang totoo mong. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap ay itinaas na ni Barbara ang kanyang kamay at sinampal siya. Natigilan si Katrina nang lumingon ang ulo niya sa kabilang side, at napaatras siya bago muling nahanap ang balanse nito. Maging sina Maisie at Mrs. Salvador ay natigilan. Si Katrina, na nasample, ay nakabawi mula sa ulirat, humarap kay Barbara, at marahas na tinanong siya, Yelena Chase, how dare you hit me? Hinawakan siya ni Barbara sa buhok at inihagis sa sopa. Kailangan ko bang makipag-appointment sa iyo para masampal ka? Ikaw ang naglagay ng kapahamakan sa daan ko. Ikaw ang nag-udyok kay Young Master Salvador, at ikaw ang nag-record ng video at ginamit ito para blackmail ako. Lahat ng ginawa mo ay para isabotahe ang Chases, dahil ikaw ang illegitimate na anak ng Chases. Tinala ka ng nanay mo sa Chases para pilitin ang tatay ko na mamili, na naging dahilan para atakihin sa puso ang nanay ko at muntik ng mamatay. Pagkatapos ay itinakwil ka ng aking ama para sa kapakanan ng aking pamilya at ng aking ina. Kaya ayaw mo sa mga Chases. Walang alinlangang nagulat si Mrs. Salvador dahil hindi niya alam na si Katrina ang illegitimate daughter ng Chases. Hindi lamang siya, walang sino man sa Baseburg ang nakakaalam na may ganoong relasyon si Katrina sa mga Chases. Marahas na tinulak ni Katrina si Barbara at hindi pinansin ang magulo niyang buhok. So what if I'm the illegitimate daughter of the Chases? Namatay si Young Master Salvador dahil sa iyo, wala itong kinalaman sa akin. Ikaw, ang mamamatay tao, ang dapat na makonsensya sa iyong ginawa. Pagkasabi niya nun, tinuro niya ang labas. Hayaan mong linawin ko, kapag isiniwalat ko ang mga detalyeng ito sa mga mamamahayag, walang paraan para sa iyong tiyuhin na pumalit sa pwesto ng iyong ama. Sige, Kabanata 786. Natigilan si Katrina. Walang ipinakitang ekspresyon si Barbara. Sige na, wala na akong pakialam. Kung gusto mo akong takutin, sige. Lumingon siya. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ng pakialam ang mga Chases sa banta mo. Nag-walk out si Barbara. Nilingan sila ni Maisie at hinayaan silang itaboy ni Kennedy. Nagngangalit ang ngipin ni Katrina. Huwag kang maglakas loob na umalis. Tumayo si Barbara na nakatalikod sa rehas sa koridor at dumungaw sa bintana. Naglakad si Maisie palapit sa kanya. Malamang na maapektuhan ang iyong pamilya kung ito ay malantad, ha? Naalala niya na binanggit ni Barbara na actress ang kanyang ama, at ang tiyuhin niya ang hahalili kapag nangyari iyon.
Ang video na mayroon si Katrina ay maaaring magbanta sa sikreto ng mga chases. Kung wala ang sikreto, hindi na lang siya papansinin ng mga chases. Noon pa man ay curious na si Maisie kung bakit patuloy na sinasalungat ni Katrina si Barbara at pineframe siya. After witnessing their exchange today, she finally understands that Katrina was not only focused on Barbara, it is the entire Chase family she was after. Tumingin si Barbara at ngumiti. Sinisikap lamang ng aking ama na tiyakin na ang aking reputasyon ay hindi masisira. Naintindihan naman ni Maisie, si Barbara ay hindi sinasadyang pumatay ng sinuman. Kahit na may gustong mag-imbestiga sa pamilya, mali ba si Barbara na ipagtanggol ang sarili? Sabi nga, maaapektuhan pa rin ang reputasyon niya. Kung may magpipilit na pasabugan ito, hahatulan ng mga taong hindi nakakaalam ng buong kwento ang chases kapag nakarating na ito sa internet. Ang kanyang ama ay umatras at ang kanyang tiyuhin na pumalit ay kailangang maghintay hanggang sa matapos ang kaguluhan. Salamat sa pagsasalita para sa akin. Tumingin si Barbara kay Maisie. Huminto si Maisie sa harap ng bintana. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi ko lang kayang tingnan kapag may mga tao na binabaluktot ang katotohanan dahil ako ay isang biktima niyan minsan. Ang kanyang madrasta, si Leila, ay pinatay ang kanyang tiyahin, si Yanes, at sinubukan itong ebangtang sa kanya. Sinisiraan siya ng lahat online nang mangyari iyon. Walang gustong matawag na killer, kahit na pinatay ni Barbara si Eric, ang nanakit sa kanya, siya ay nasa panganib. Kung hindi niya hinablat ang kutsilyo, mawawala na sana siya ng pagka-inosente o siya ang nasaksak hanggang mamatay. Pagkaalis ni Barbara, tinawagan ni Maisie si Quincy. Napatingin si Quincy kay Nolan nang makitang si Maisie ang tumatawag. Mr. Goldman, asawa mo. Pumikit si Nolan at nagunat ng kamay, pagkatapos ay ipinasa sa kanya ni Quincy ang telepono. Itinapat niya ito sa kanyang tenga, ngunit hindi alam ni Maisie na si Nolan pala ang sumagot. Quincy, I need a favor. Magpadala ka ng isang tao upang bantayan si Katrina at iulat muli sa akin kung may gagawin siya. Kumagaling ka na sa pag-uutos kay Quincy, Zay. Nagulat si Maisie. Napatingin siya sa phone niya. Diba boses ni Nolan yan? Bakit ibinigay ni Quincy ang telepono sa kanya? Siya'y ngumiti. Ikaw ang lalaki ko. Hindi ko ba pwedeng utusan ang mga tao mo? Samandal si Nolan sa upuan. Oo, ngunit mas madaling utusan ang iyong lalaki sa halip. Napaawang ang labi ni Quincy. Ano ang ginawa niya para maranasan ang lovely-dovey scene na ito? Napangiti si Maisie. Sige, sapat na. Maaari mo bang ilagay si Quincy sa linya, please? Ibinalik ni Nolan ang telepono kay Quincy, na inilapit ito sa kanyang tainga at ngumiti. Miss Vanderbilt, paano ako makakatulong? Sige, may ipapadala ako kaagad. Sige, mag-take note ako. Nang matapos ang tawag, napansin ni Quincy ang isang matalim na sulyap sa kanyang likod, na nagpagigil sa kanya. Mr. Goldman, si Miss Vanderbilt. Isinara ni Nolan ang file na hawak niya. Matagal-tagal na, dapat mo nang baguhin ang paraan ng pagtawag mo sa kanya. Kabanata 787. Huminto si Quincy. Ngayong nabanggit na ito ni Nolan, palagi siyang tinatawag ni Quincy na Miss Vanderbilt dahil sanay na siya. Ngunit dahil hindi kailanman nakatuon si Nolan sa mga titulo, napagtanto niya lamang ito. Huli na ba? Napatingin sa kanya si Nolan kaya agad namang tumanggo si Quincy. Oo, pinakiusapan ako ni Mrs. Goldman na magpadala ng magbabantay kay Katrina. Naalala mo ba si Katrina? Maaaring nabawi ni Nolan ang kanyang mga alaala, ngunit hindi sigurado si Quincy kung naaalala pa rin niya siya. Si Nolan ay mukhang kalmado at medyo walang pakialam. Ang mistress ni Eugene. Napakamot ng ulo si Quincy. Nagtatago pa ang babae sa Baseburg, at tinulungan mo pa si Miss Mrs. Goldman na i-hack ang kanyang telepono at kunin ang mga video. Nagpakita na naman siya, malamang na may plano. Natahimik si Nolan. Malabo niyang naalala ang isang bagay na ganoon. Humingi ng tulong si Z para matulungan si Miss Chase. Mahinahon niyang sinabi, go ahead. Tumanggaw si Quincy, saka lumabas ng opisina. Madilim ang gabi. Sa ilalim ng mga neon lights, ang glitz ay isang kumikinang naningning, na nakasabit sa pagitan ng katotohanan at mga pangarap. Sa isang VIP room, samandal si Katrina kay Mr. Jivkov, umiiyak dahil sa binubuli. Sumasakit ang puso ni Mr. Jivkov na makita siyang ganoon. Nako, sinong nang ahas na ibuli ang baby ko? Si Katrina ay gumuhit ng mga bilog sa kanyang palad. Hindi ko masabi sa iyo. Baka magka-problema ako. Kumunat ang noo ni Mr. Jivkov.
Anong klaseng gulo? Sumandal si Katrina sa balikat niya. Yung chase girl. Hindi ko sinasadyang may nalaman ako tungkol sa kanya, at hindi niya ako pakakawalan. Si Mr. Jevkov ay unang nalunod sa kanyang kagandahan, ngunit agad itong natigilan at itinulak siya palayo nang marinig niya ang chase girl. Nagkaproblema ka sa chases. Huwag kang mag-alala, Mr. Jevkov. Walang gagawin sa akin ang mga chases dahil alam ko ang sikreto niya. Alam ko na ang kanyang ama ay bababa sa pwesto at ang kanyang tiyuhin ang papalit, at ikaw. Wala bang masamang dugo sa pagitan ninyo? Maingat na nagsalita si Katrina. Nasangkot siya kay Eugene Boucher dahil gusto niyang lumaban sa chases. Iniwan niya siya, kaya nagtanong siya sa paligid para sa mga taong may sama ng loob sa mga chases. Si Mr. Jevkov ay isang taong nagpapatakbo ng mga proyekto para sa mga nakatataas, kaya kilala niya sila. Isinara ng mga chases ang kanyang spa ilang taon na ang nakararaan at hindi siya binigyan ng anumang paraan. Alam ni Katrina na magtataglay siya ng sama ng loob sa mga chases dahil doon. Hindi niya ito lalapitin at magiging jowa ng matandang ito kung hindi dahil dito. Tumingin si Mr. Jevkov kay Katrina, hindi nababasa ang ekspresyon nito. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin at sa mga chases? Saglit na natarante si Katrina ngunit mabilis na napagtakpan, napakagatlabi. Hindi ko nalaman. Hindi ko sinasadyang may narinig akong nagsasalita tungkol dito. Hinawakan ni Mr. Jevkov ang kanyang baba, nagsimulang maging seryoso. Anong sabi nila? Si Katrina ay mukhang maislan at malandi. Alam ng babaeng chase na sayo ako at tinutuyakan na talo ka sa mga chases. Unti-unting nanlamig ang mga mata ni Katrina nang makitang nagbago ng husto ang ekspresyon nito. Alam niya na ang ego ni Mr. Jevkov ay mahalaga sa kanya at narinig niya na siya ay matagumpay dahil sa kanyang pakiramdam ng higit na kahusayan. Kaya naman, gumawa ng kasinungalingan si Katrina para kasuklaman niya ang mga chases. Dahan-dahan niyang nilalagyan ito ng apoy nang hindi nadudumihan ang kanyang mga kamay. Gusto niyang makaganti kay Barbara sa pamamagitan ng mga Salvador, ngunit hindi siya natakot. Naisip ni Katrina na ilantad ang mga chases, ngunit hindi maaaring siya ang gumawa nito. Kabanata 788. Si Katrina ay walang impluwensya o kapangyarihan. At kung wala ang proteksyon ni Eugene, magiging madali para sa mga chases na makaganti sa kanya. Si Mr. Jevkov ang magiging pinakamahusay na tao na gagawa nito. Pumasok ang isang waiter at may ibinulong sa tenga ni Mr. Jevkov. Tumigil siya sa pagsindi ng tabako at sumimangot. Sino ito? Sinabi ng waiter, hindi ako sigurado. Ngunit mukhang makapangyarihan sila at partikular na hiniling na makita ka. Narinig iyon ni Katrina at namutla. May isang makapangyarihang nag-request na makita si Mr. Jevkov. Sino? Inilagay ni Mr. Jevkov ang kanyang tabako sa ashtray, tumayo, at sinundan ang waiter palabas. Hindi napigilan ni Katrina na hawakan ang kanyang kamao. Ilang bodyguard na nakaitim ang nakatayo sa labas ng unang VIP room. May sinabi ang waiter sa isa sa kanila, at binuksan nila ang pinto. Naging alerto si Mr. Jevkov ngunit sa pag-aakalang ang glitz ay may komplikadong backer, hindi siya gumawa ng eksena at pumasok ng mahinahon. Madilim ang ilaw ng kwarto. Malapad ang balikat ng lalaking nakaupo sa sopa, mukhang presko ang navy blue suit nito. Nakatago sa anino ang kalahati ng mukha niya habang pinapaikot-ikot niya ang wine glass sa kamay niya habang patay-sindi ang mga ilaw. Naka-half-mask ang babaeng nakasandal sa dibdib niya. Nakasuot siya ng turtleneck na nakatikip sa kanya, ngunit ang kanyang alindog at lamig pa rin ay damaloy. Ang malamig na pawis ay umagos sa likod ni Mr. Jevkov. Karamihan sa mga taong bumibisita sa glitz ay ayaw ipakita ang kanilang mga mukha. Hindi sila nag-order ng mga escort, at wala rin sila para sa ambience. Ang dalawa ay may isang buong silid sa kanilang sarili ngunit nagdala ng napakaraming bodyguard at hiniling pa na makita siya partikular. Sila ay tiyak na mahalaga at napaka-misteryosong mga tao. Nagpa siya si Mr. Jevkov na harapin ito at sinabing, maaari ko bang malaman kung sino ka? Hindi nagsalita ang lalaki, pero tumingin sa kanya ang babae. Nabalitaan ko na regular ka rito at malapit ka sa isang escort mula sa pamilya Zalensky. Zalensky, sinadya ba nila si Katrina? Tumigil si Mr. Jevkov at sumimangot. Kilala mo ba si Katrina? Napaawang ang labi ng babae. Nagkataon lang. Hindi lamang namin siya kilala, ngunit mayroon din kaming kasaysayan. Isang nakaraan. Natigilan si Mr. Jevkov. Hindi mo ba alam kung sino talaga si Miss Zalensky? Pinagkrus ng babae ang kanyang mga paa, sumandal, ay nalalayan ang kanyang baba gamit ang kanyang siko sa isang paa, at ngumiti.
Si Miss Zalensky ay isang illegitimate child ng Chases. Natigilan si Mr. Jivkov. Dahan-daang tumayo ang babae at naglakad patungo kay Mr. Jivkov, nanlalamig ang mga mata niya. May balak ka bang makipag-away sa mga Chases dahil sa isang babae? Nagsimulang pagpawisan si Mr. Jivkov. Kahit na tinatakan na ng mga Chase ang kanyang lugar, talagang may kinalaman ang establishmentong iyon sa isang bagay na labag sa batas. Kung hindi lang dahil may tumulong sa kanya sa taas, wala na sana siya. Ang dalawang estranghero ay may maraming mga detalye. Nandoon daw sila para sa mga Chases. Ipinadala ba sila ng mga Chase? Ninakaw na ni Katrina ang puso niya at alam kung paano siya pasayahin, pero hindi naman talaga kailangang masaktan ng mga Chase dahil sa kanya. Isa lang siyang babae. Napangiti siya. Ang nakaraan ni Katrina sa mga Chases ay walang kinalaman sa akin. Lumingon sa kanya ang babae. Natutuwa akong naiintindihan mo. Kung tutulungan mo siya tungkol sa mga Chases, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan. I'm guessing your missus does not know about your escapades to the Glitz Club. Agad na bumaba ang mukha ni Mr. Jivkov. Naikuyong niya ang kanyang panga. Naiintindihan niya, syempre, kahit bumaba na sa pwesto ang panganay sa Chase, hindi dapat gumagawa ng eksena. Ang mga tumulong sa kanya. Walang makakatulong sa kanya kung ang mga Chase ay may hawak sa kanyang mga sikreto. Kabanata 789. Higit pa rito, kinailangan ni Mr. Jivkov na umasa sa pamilya ng kanyang biyenan. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang asawa na malaman ang tungkol sa kanyang relasyon. Aniya, lagi akong tapat sa aking salita. Siya ay isang babae lamang mula sa isang club. Hindi ako makikialam sa mga isyu niya sa Chases. Tapos umalis na siya. Pumasok si Quincy, at binuksan ang mga ilaw sa silid. Tinanggal ni Maisie ang kanyang maskara, lumakad pabalik sa sopa, umupo sa tabi ni Nolan, at kamandat ng mapaglaro. Hindi ko akalain na makukuha ni Katrina si Peter Jivkov, na may karne ng baka kasama ng Chases. Sa tingin mo ba ay personal niyang dadalhin ito dahil sa pananakot sa kanya? Itinagilad ni Nolan ang kanyang ulo, tumingin sa kanya, at tumawa. Hindi iyon banta, sabi ni Quincy. Huwag kang mag-alala, ma'am. Ginamit namin ang mga pekeng pagkakakilanlan dito. Iisipin lang siguro ni Peter na pinadala tayo ng Chases. Wala sa lugar na makisali si Nolan sa mga gawain ng mga Chase dahil wala siyang kinalaman sa kanila, at isa siyang negosyante tulad ni Peter. Ang pinakamalaking benepisyo sa pagitan ng dalawang negosyante ay ang kanilang relasyon. Hindi kailanman nasaktan ni Nolan si Peter at vice versa. Kung na-offend ni Nolan si Peter dahil dito, magiging mahirap para sa kanya na magpatuloy sa pagnenegosyo sa hinaharap. Si Peter Jivkov ay nasa negosyo ng konstruksyon at sanay na kumuha ng malalaking proyekto. Nakatira siya sa pamilya ng kanyang asawa, at ang kanyang asawa ay anak ng pinakamalaking developer ng ari-arian sa Coralia. May usap-usapan na ang kanyang asawa ay may mahigpit na tali sa kanya. Kahit na hindi nagkukulang ng pera ang Black Gold, makikipagtulungan sila kay Peter para sa pagtatayo ng mga proyekto, kaya masamang ideya na magsunog ng mga tulay. Naintindihan naman iyon ni Maisie. Ang nakakasakit sa isang tao sa iyong industriya ay medyo nakakaputol sa iyong sariling hinaharap, kaya talagang hindi na kailangan para dito. Kahit na sila ay nagpanggap na ipinadala ng mga Chase, ang mga Chase ay kilala. Minsan na ring nagdusa si Peter dahil sa mga Chase, at kung malinis siya, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Gayunpaman, kung siya ay marumi, ang tanging magagawa niya ay tahimik na tiisin ito. Hinayla ni Nolan si Maisie sa kanyang mga bisig at pinasadahan ng daliri ang mukha nito na parang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Ang acting mo ay nasa tama. Paanong hindi magiging tama kung sinusuportahan mo ako? Ipinatong ni Maisie ang baba sa balikat nito sa katumangalan na may lambot sa mga mata. Natatakot akong ma-expose ang identity mo kapag nagsalita ka, kaya sinabi ko lahat ng lines. Hindi naman kita pinahiya diba? Gumiti ng malawak si Nolan. Sa sandaling iyon, sinabi ng bodyguard sa labas, sino ka? Isang boses ng babae ang narinig. Server ako dito. Nagdala ako ng drinks. Naiinip ang bodyguard. Hindi kami umorder ng alak. Isang pagkakamali iyon. Napatingin si Maisie sa pintuan. Inutusan ba sila ni Peter? Sinusubukan ba niyang alamin kung sino tayo? Nagpahiwatig si Nolan kay Quincy gamit ang kanyang mga mata, kaya pinalabo ng huli ang mga ilaw at lumabas na naka-shades. May hawak na tray ang server na may bote ng alak. Tinatabi ni Quincy ang mga bodyguard, lumapit sa dalaga at tiningnan ang bote.
Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin ito? Nagulat ang server at tinuro ng nanginginig na daliri. Ang mga tao mula sa silid na iyon. Tumingin si Quincy at halatang nagulat. Hindi iyon ang kwarto ni Peter. Inabot ng server ang bote ng alak kay Quincy. Sinabi sa akin na dalhin ito sa isang Mr. Goldman sa silid, at sinabing naroon siya at naghihintay sa kanya. Kinuha ni Quincy ang bote ng alak at pinaalis siya. Pagkatapos ay inilapag niya ang bote ng alak sa mesa sa silid at sinabi kay Nolan. Ang lahat ng sinabi sa kanya. Mukhang seryoso si Nolan. Naghinala si Maisie. Yung mga tao sa kwarto sa tabi. Kabanata 790. Tumanggaw si Quincy. Hindi iyon ang silid ni Mr. Jivkov. Parang kilala ka ng katabi. Kumunat ang noo ni Nolan at sinabi pagkaraan ng ilang sandali, may nakakaalam yata na nandito ako ngayong gabi. Niyakap niya si Maisie, saka hinalikan sa noo. Hintayin mo ako dito. Huwag kang aalis, okay. Nag-alinlangan si Maisie bago tumanggo. Bumalik ka kaagad. Gumiti siya at umalis kasama si Quincy. Mag-isang nakaupo si Maisie sa kwarto kasama ang ilang bodyguard sa labas. Tumawag si Barbara at nagtanong, nasa Glitz ka ba? Oo, nakilala ko si Peter Jivkov, ang lalaking kasalukuyang involved kay Katrina. Natahimik si Barbara ng ilang sandali, pagkatapos ay nagsabi, kilala ko si Peter. Isang beses isinara ng tatay ko ang spa niya. Kaya sinisikap ni Katrina na gawin niya ang maruming gawain. Nangako siya na hindi siya tutulungan. Sumandal si Maisie sa sofa. Mahigpit ang tali sa kanya ng kanyang asawa, kaya malamang na ayaw niyang masaktan sa chases dahil sa isang lover. Nakatanggap lang ako ng balita na ang aking ama ay bababa sa pwesto pagkatapos ng isang linggo. Umupo ng tuwid si Maisie. Pagkaraan ng isang linggo, so soon, kinumpirma ni Barbara, hindi lang uupo si Peter Jivkov. Kapag nalaman niyang bumaba na sa pwesto ang tatay ko, siguradong tahimik niyang tutulungan si Katrina. Nagkikimkam siya ng sama ng loob sa tatay ko dahil sa spa incident. Ang mga taong sumusuporta sa kanya ay kontra sa tatay ko, kaya hindi siya basta-basta manunood habang ang tiyuhin ko ang pumalit sa papa ko. Napakagatlabi si Maisie. Masama iyon. Kung talagang inaakala ni Peter na pinadala sila ng mga chase, at kung nalaman niyang bababa na sa pwesto si Mr. Chase pagkatapos ng isang linggo, gagawin niya. Hindi niya inaasahan na bababa sa pwesto si Mr. Chase. Inaasahan niya ang isang buwan. Parang nagkamali sila ng kalkula dahil ngayon lang nalaman ni Barbara ang balita. Pasensya na, Maisie. Dapat hindi nakita si Sally. Aayusin ko na lahat ng issue ng chases mula ngayon. May gustong sabihin si Maisie, ngunit ibinaba na ni Barbara ang tawag. Naghintay si Maisie sa kwarto ng kalahating oras, ngunit hindi pa bumabalik si Nolan. May narinig siyang komosayan sa katabing kwarto kaya napatayo siya nang may biglang sumugod. Pinasuko ng 10 malalakas na lalaki ang mga bodyguard na naghihintay sa labas, at ang mga taong pumasok ay sina Peter at Katrina. Sinaman sila ng tingin ni Maisie. Ano ang kahulugan nito, Mr. Jivkov? Nilaibat ni Peter ang paligid ng kwarto. Ikaw na lang ang natitira. Iniwan ka yata ng lalaki mo at tumakas. Napatitig si Katrina kay Maisie. Kahit nakamaskara siya at dim ang mga ilaw, pakiramdam niya ay parang kilala niya siya. Nakahawak siya sa braso ni Peter. Mr. Jivkov, ito ba ang babaeng nagbanta sa iyo? Eksakto. Matalim ang tingin ni Peter may Maisie. Malapit nang magbitiw sa pwesto si Michael Chase pero gusto mo pa rin gawin ito. Iniisip ba niya na pushover ako? Alam ni Maisie na may mali, ngunit nahaharangan ang pinto, kaya wala siyang daan palabas. Kung si Nolan ay dumating upang iligtas siya, ang kanyang pagkakakilanlan ay malalantad. Ngunit tumatakbo ang oras, ibinigay ni Peter ang kanyang utos bago siya makapag-isip, bakit ka pa nakatayo? Kunin ang bitch na iyon. Natigilan ang isa sa mga lalaki. Mr. Jivkov, ngunit ito ang Glitz Club. Inip na ikanaway ni Peter ang kanyang braso. Kung tatanungin ng may-ari, sabihin mo lang na may nakasakit sa akin, at gusto ko lang silang balikan. Hindi ako magdadala ng gulo sa club. Kinuha ng mga lalaki si Maisie. Tumingin siya sa ilang tao sa paligid niya, palihim na hawak ang bote ng alak sa kanyang kamay, at hinampis ito sa ulo at braso ng pinakamalapit na tao.